Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga ilang minuto pa lamang ito, mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Nelson. Binasura na? Ito po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan, eh? Yes, ano ha? Ang sinasabi po, mga kababayan, mainit-init nakita mo itong papel na hawak ko. Mainit-init pa. Umuusok nga eh. Ay, naku, hindi. Batay po sa report at mga mahistrado mismo, Nelson, ha? Mga mahistrado po ng kataas-taasang hukuman ng bumoto at 5 sa 8 mahistrado ng hukuman ang nagsasabing dapat pong ibasura ang impeachment. Opo. Ano ha? Eh baka hindi pa po ninyo ito alam, 2 po naman ang bumoto para tanggihan, tuluyan na pong tanggihan ang motion ng impeachment. Ano ho? At ang desisyong ito, mga kababayan, ano ho, ay mukhang dapat ay matanggap ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Breaking news po ito. Nagulat ako dyan, ha? Oho. Parang wala naman ako nag-browse ako ng mga news, wala naman ako nakitang ganyan. Bago pa lang, Nelson. Sabi ko nga sa'yo. Sigurado ka dyan, ha? Ano lang natin yan. Baka naman katulad yan dyan nung isang report na di umano ang dating Pangulong Duterte ay nag-apply ng asylum. Ano ang batayan niya? Mapagkakatiwala ang source. Ay, hindi. Minsan yung mga mapagkakatiwala ang source, hindi mapagkakatiwalaan yun. Alam mo, sa media, yan ang ating palusot lagi, batay sa mapagkakatiwala ang source. Ito po sa atin, hawak natin ang desisyon. Ayan, hindi yung source yan? Hindi po. At may bilang nga, sabi ko nga sa iyo, out of 8, 5 na maestrado po ang bumoto at sinasabing dapat ibasura ang impeachment. Teka muna. Kasi nag-cover ako ng Supreme Court. Oo. Ang alam kong maestrado ng Korte Suprema ay 15. Yes. Ayun yung unbank. Unbank yun. Ay, ano ba yan? Wala. Ay, ito, division. Division ito. Hindi pa po ito... Sigurado ka? Kasi ang alam kong mga division, 5 lang sila eh. Ito. Para sumobra yan, 8. Oho. 5, ang alam ko, pinakamarami sa isang division. Ang alam ko, nagsimula sa 3 mapila, naging 8. Ganun. Yun, kaya out 8, 5 Tatawagan ko yung kakilala kong Justice, ha? Kung totoo yan. Si Jomar Canlas. Hindi. Justice Jomar Canlas. Retired na yan eh. Ito ay active, ha? Tanong ko muna. Sige. Ito, kayo, wala kayong kabilib-bilib sa akin eh. Ha? Oo. Hello? Speakerphone mo para... Meron nga? Meron. Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Meron nga daw. Meron. Hindi ba tatanggap ito ng ating mga kababayan? Ituloy mo na. Ibalita mo na kung anong detalye. Baka sabihin nila fake news yan. Ibinasura po, mga kababayan. Lakas niyo po yung volume ng inyong mga telebisyon, radyo, at saka ng social media account. Ito na po ang latest. May kinalaman po sa impeachment complaint na kinakaharap ng mataas na opisyal ng South Korea. Ibinasura po ng konstitusyonal na hukuman ng South Korea ang impeachment laban kay Prime Minister Han Duck-soo nito lamang Lunes kahapon. Yan po, matapos ang desisyon, magbabalik ito sa kanyang tungkulin bilang acting president ng South Korea. Bumoto ang 5 sa 8 maestrado ng hukuman upang ibasura po ang impeachment, habang 2 ang bumoto upang tuluyang tanggihan ang motion po ng impeachment. So, kumpirmado po. Hindi po iyan fake news. Baka sabihin nyo, kayong 2 kamoting kahoy, fake news kayo. Hindi po. Oo nga. Totoo pala, no? Kung ibinasura. Kaya lang sa South Korea. South Korea po ito. Kasi ang unang parang, sa bagay, wala ka naman binanggit na Pilipinas. Ay, wala. Alam mo naman tayo, napakaingat natin sa mga bagay-bagay na yan. Kaya nga. Tama-tama yan. Kasi dapat talagang maging maingat. Napakarami ng taga-subaybay natin eh. Alam mo, minsan tayo mga mamamahayag, di ba? Sabi, di ba, nung nabubuhay pa ang Katotoy Talastas, lagi ko narinig sa kanya yung